Para ka na-jokoy ka. Na-jokoy ako doon. So ano ba ang pwede natin makuha rito? Yung 1,000. Paano ba mal-draw yung line sa fat shaming tsaka body positivity? Nakakahiyang stand-up or public speaking moment. Kamusta yung mga cancer? And Happy New Year! Welcome to Pampamilya Podcast! And naku po, grabe talaga itong episode na to. Kaya nga, bagong taon. At nakikita nyo naman na meron tayong bagong guest ngayon. Magpakilala ka nga. Ang walang iba, kundi si Bolbol! Oo, kasi ano nga ba rason? Bakit nga guest natin si Bolbol? At nasa na po si Tito Pao? Alam naman natin na talagang hinagpis tayo sa audio issue, nagsumbatan kami ni Pao, tayo nila Pao, no? Ayaw sapakan tayo eh. Oo, hinawakan ko yung tenga niya, yung buhok niya sa ilalim, kung ano mang buhok yun. Tapos ayun, may black eye na kaming dalawa ni Tito Arf eh. Ayaw mo na. Ganun talaga, mga friendships. Minsan mag-aaway-away para magkaintindihan, may mga di pagkakaunawaan. Pero you have to be the better person, lalo New Year, New Me 2024. Diba? Sasabihin ko sana 2023 ulit eh. Masyado ka na sa nakaraan eh. Yeah. Diba? Ikaw ba, Bolbol, okay ka ba? Naka-move on ka ba sa 2023? Nakabubon daw siya. Grabe, ganda. Sana ganda all, Bolbol. Sana all. Pero hindi tayo makamove on sa isang cringe o sukot na pangyayari dun sa sa isang Pinoy pride or Pinoy shame? Pinoy shame. Ay, nako. Ano ba yun? Ito ba yung kay Jokoy? Tek yan. Yung sinasabi nilang flop daw. Bakit siya flop? Dahil daw ang kanyang mga jokes, di daw siya nakakatawa. Well, ayun yung sabi ng mga comments. Tapos, yun nga, dahil kasagsagan nga nandun si Taylor Swift na karamihan ng comment doon is binabash niya siya dahil nga si Taylor Swift hindi natawa at saka sa mga iba niyang comments, iba niyang jokes. Ano lang naman parang paano ko ba madadissect to na sanay kasi si Jokoy sa humor. Napanood ko naman yung mga iba niyang stints, yung mga iba niyang gigs. Nasanay siya sa alam mo yung stand-up comedy. Iba kasi yung stand-up comedy sa hosting. Pero ayoko naman mag-sound na racist or pero may mga nagsasabi na baka may racist connotation daw na porket na parang sino ba to na nagro-roast sa mga Hollywood elite. Pero yun naman talaga ang kalakaran sa mga ganong awards na kasi itong mga aktor, yung mga actress na to, mga actors and actresses, directors, mga directors, very high society, highfalutin di ba? Na parang humanize sila, na parang may mga ka-roast din naman. Pero okay ba yung mga jokes niya? Ay, well, basta na napanood kasi nasa YouTube naman yung opening monologue ni Jokoy. So, basta na nakita ko, tumatawa naman sila na hindi ba laugh track yun? Hindi. Laugh track yun. Tapos recorded lang pala. Pero nakita ko naman, karamihan naman ng mga jokes niya is on point naman, nakakatawa naman para sa karamihan ng audience doon. Siguro yung karamihan lang nung dumalo niya siguro yung mismong event na yun nga, may mga iba siguro siya nasabi na hindi na-gets or hindi natuwa yung mga nandun na mga tawag dito, mga celebrities. Pero yun nga, uulitin natin, iba kasi yung situation ni Jokoy. Kasi sa mga nakikita mo sa mga stand-up comedy niya, si Jokoy, siya yung nandoon kasi yung audience binayaran para sa kanya. Ang separate naman dito sa awarding na to, nandoon siya, pero hindi ang target ng audience is siya. Ang target ng audience is mismong awardings, is mismong mga awards. So ano ba naman yung parang same humor ni ginamit ni Jokoy doon sa mga kanyang stand-up comedy, pero ginamit rin niya sa
itong sa awarding na to. Sa awarding na mga nagkataon na ano. same material, no? Same material. Sabihin natin, sige, paulit-ulit. Same material. Pero, It's hindi lang Meryl nagkataon. Streep, you stupid. Hindi lang nagkataon na nag-click sa mga audience. Which is, yun nga, iba yung target audience. Mas ano lang, kumbaga, parang mas malawak lang yung audience na hindi naman same humor, kumbaga. Ano kasi, alam ko si Jokoy very confident, very napupuno yung isang arena ng show niya eh. Pero kasi naramdaman ko dun sa pagro-roast niya na talagang procrastinate. 'Di ba? Parang meron siya nagkakamot siya ng tenga, yung parang sorry, gumanon siya, 'di ba? Maybe nag-sorry pa nga. Sorry siya, parang kasi, nawala siya sa daloy, nawala siya sa flow, nawala siya sa flow, parang out of character. Then parang kung mag-host ka, hindi ako host na pero nakikita ko lang sa mga hosting na mga previous na mga like sila Dave Chappelle or sila Ricky Gervais na talagang kung nag-roast sila, panindigan mo, 'di ba? Na kung may matawa man or hindi. Kasi parang mag-off character ka tapos dahil yun nga kasi lahat tayo naranasan natin sa public speaking yung parang mame-mental block ka tapos parang nakatingin sa yung mga tao, nakakainis no? Kaya nga Yung parang yung may pressure tapos parang syempre lahat ng galaw makikita ultimo kamot ng ilong ganun. So parang maghahanap ka ng something to blame. Which is yun yung hindi ko nagustuhan kay Jokoy na part naman. Na-blame pa niya yung writers, parang ganun. Okay pa siguro you want a perfect speech, parang this was 10 days ago pero parang beating ng name drop. Wala namang pangalan pero syempre parang pinasa niya yung side by pinasa ba na parang panindigan mo na parang it's a tough job, mahirap talaga hosting. Kaya nga takot kami magsalita sa harap ng maraming tao. At saka tawag dito. Iba talaga. Kung iisipin nyo naman, baka kasi sinabi niya, bakit po kasi tinanggap yan? Maraming reasons bakit niya tinanggap yun. Kasi nga, tawag dito, first, sabi doon sa mga, sabi sa mga media outlets na marami na doon tumanggi na mga hosts doon sa awarding na yun. Tapos, last minute lang na nag-confirm si Jokoy, which is December 21, tapos ilan lang preparation niya? 10 days or 2 weeks? 2 weeks at most. Biruin mo, 2 weeks at most. 2 weeks. Wala pa kang parang wala pa kang 2 weeks yun, di ba na kumbaga, biruin mo, i-accept mo yung host, tapos wala kang kaalam-alam sa mga films. Malamang ikaw, bilang host, aalamin mo kung ano yung pupuntahan mong event. Aalamin mo kung ano yung host mong organization or event niya. Pero, sa ginawa niya, syempre, talaga pinanood niya. O sabihin natin, minadali niya panoorin. Pero at least, pinanood niya. Hindi naman pwedeng pupunta ka doon, itong gaming industry, ako host na itong gaming industry, Dota, LOL. Itong character nito, maganda yan, pero hindi naman niya alam kung sinasabi niyang character. Pero at least sa kanya, pinanood niya lahat. Lahat ng mga nominees, lahat ng mga films na nandoon, pinanood niya. Yun naman is maganda sa kanya. Parang kay Tito Eri, di ba? Eri Niman. Pag nag-host siya ng Dota, ng Dota tournament, natutuwa ako na alam niya talaga yung language. Naglalaro din siya. So dapat ni-research. Hindi lang naman sa tawag yun sa Dota tournament or sa mga esports games. Pag nag-host siya ng mga events like wedding, kinikilala niya yung mga tao, kinikilala niya yung groom and bride. Hindi naman, sige po, ako po mag-host ng ng kasal niyo. Alamin ko na yung pangalan niya. Tapos wala na siyang pakialam. Ano ka ba? Ano ba character mo? Hindi pa naman, kakikilala na yung mga tao doon. Ito na naman kasi yung sa cancel culture na parang andali mag-comment na parang, oh yes, may sukot, may cringe moment. Ako rin, na-cringe din ako. Pero hindi naman parang majority. Parang kailangan bago kasi mag-comment, parang iintindihin mo yung situation na parang may nagsabi doon, nabasa ko, parang 10 days yung preparation, di ba? Parang kaya daw niya tapusin in 3 days yung movies, tapos marami pa siyang time. Holidays nun. May kasama mo yung pamilya mo, tapos syempre, hindi yan basta-basta na parang speech lang sa classroom, group 1, group 2. Golden Globes. At saka alam mo yan, Pilipino, di ba? Pag sinabi mong Pasko tsaka New Year, dapat magkakasama lahat ng pamilya. Hindi pwedeng hindi, di ba? So malamang mag-aalala siya ng time para sa pamilya. So na-lesson pa yung parang 10 days or 14 days na preparation niya. At saka biruin mo naman, yung mga dating mga nag-host, ilan months before sila
mag-host talaga. Ilang months ang preparation nila. Sa kanya, wala pang isang buwan. Biruin mo naman. Si Jimmy Kimmel, 6 months? 6 months yung preparation? 6 months daw, sabi daw nila. Sa Oscars. Ibig sabihin, ang dami niyang time para panoorin yung mga films na ilalabas or yung mga films na magiging nominated doon. So, mapag-aaralan pa niya. So, magagawa siya ng script and all. Tapos, baka mamaya sasabihin pa ng ibang tao dyan, sabihin nila, bakit niya tinanggap yun? Isa pa, growing out of your comfort zone. Yun na nga, tawag dito, tinanggap niya yun. Kasi as Pinoy, syempre, ma-pride. Karamihan ng Pinoy, ma-pride. So, ikaw ba naman, mababansagan kang first Filipino-American na nag-host ng ganong event. Historically. Ikaw, matutuwa ka kasi ikaw, una kang nakagawa. Ibig sabihin, nakagawa ka ng platform para sa any other pang mga Filipino-American o kahit pure Filipino na pwedeng makapag-host nun. Or syempre, hindi lang Filipino. Iba pang mga lahi, di ba? Hindi lang puro American lang yung mag-host. Yun yung nakakatawa. Kasi di ba, ano yun, di ba? Global yung, na yun, di ba? Global yung awarding na yun. So, maganda nga. Parang bola. Oo. Ball. Maganda nga na iba't iba rin tao yung mag-host, hindi lang sa American side. Hindi naman niya deserve yung talagang backlash na Pero siguro, yun nga, it could have been better. Kaya naman, mag-rise up naman siya. Hindi naman to yung katapusan ng career niya. At saka, baka sinasabi naman nila, puri kay Jokoy. May sinabi hindi ko nga gusto yung jokes niya. Sinasabi rin naman yung sa comment niya sa Oppenheimer, medyo na-off rin ako doon. Kasi nga, mahaba nga daw. Hindi mo masisisi, may mga film naman talaga na sobrang haba Kasi pag inikliya mo yung isang film, inikliya mo yung isang movie, mawawala na ng sense yung storyline nun, mawawala ng sense, bakit nandito yung character na to, bakit nangyari sa ganitong event, kung inikliya mo yun, di wala na. Kailangan kasi, aside sa panonood ng film, kaya hindi ko nagustuhan yung jokes niya is, well, yun nga, as a host, kailangan mo mag-research talaga. Parang very surface level yung jokes. I mean, mahaba yung Oppenheimer. Okay, mahaba. Parang wala ka bang ma-joke na parang tungkol sa film mismo. O nag-joke siya about Barbie, pero it's about plastic boobies daw, mga ganon. Di ba? Boobies pa nga yung sinabi. Kumbaga para sinabi lang niya, nakita mo lang kasi yung title na Barbie, yun na yun. Barbie, kinanote mo na agad sa mga sayang yung mga ibang jokes. Pero ang ganda ng panimula niya kay Kevin Costner. Tawa ako doon Kevin Costner is like is not here. Parang gano'n. He's like in a mountain with a cow or something. Gano'n. Okay naman. Kumbaga pag, siyempre, napanood ko lang naman opening monologue, so hindi ko napanood yung ibang part niya. So, base naman doon sa nakita namin opening monologue, mga 60-70% of the time, tumatawa naman yung audience. Hindi naman, hindi naman sinasabi namin na, dapat tumawa lahat. Meron din mga times na hindi talaga tumatawa yung mga audience kasi hindi naman nila nag-gets. Except lang kay Taylor Swift. Ayan, majority kasi, nagkataon pa, si Taylor Swift pa yung hindi tumawa, which is, alam niyo naman, Taylor Swift, ibig sabihin, kilala siya. Hindi lang ngayon sa music industry, nasa film na rin. Yan nga yung technique, di ba? Pag sa mga A-above, sabihin mo, nikinig ka ng Taylor Swift. Di ba? Pero pag sinabi mo, ayaw mo kay Taylor Swift, ay, naku! Gagirahin ka na. Kumbaga parang, hindi, dapat mo gusto mo to si Taylor Swift. Siyempre, may kaya naman preference sa mga tao. Kung hindi ko gusto yung kata ni Taylor Swift, hindi, fine. Hindi mo naman kailangan na parang, hindi niya gusto si Taylor Swift, kaya niya sinabi yun. Hindi. Yung in-explain niya, di ba? Nagkaroon siya ng interview about sa joke nga niya kay Taylor Swift. In-explain niya na tawag dito, kaya niya kinoment yung itong awarding na to at saka yung NFL is napanood niya. NFL, napanood niya. Nakakailang panel ng camera kay Taylor Swift. So, tapos, biruin mo naman, ilang camera yung nakapanel kay Taylor Swift sa NFL, sa isang laro ng NFL, doon sa awarding na ilang beses lang. O, syempre, sasabihin niya yung joke na yun, which is, magets ng mga karamihan ng mga tao. Pero, syempre, sa mga fans si Taylor Swift, negative yun. Kasi, bakit mo siya nilalait? Sa NFL lang ba siya laging nakikita yung camera? Hindi yun Hindi yun yung point Ang point is, yun yung nakita niyang observation, which is, sabi na natin surface level na observation. Pero yun yung nakita niya, which is, mag-guess rin ng karamihan ng mga tao na hindi rin naman equivalent na yun yung karamihan ng tao sa audience. Kasi nga, syempre, iba yung audience dun. Sa audience ng manonood sa mga arena, TV. sa mga shows niya. Parang masyado bang nagiging sensitive yung mga tao ngayon na di ba parang napag-usapan natin yan with TPC Comedians, they are saviors, mga heroes kasi
yung mga comedian nagki-critic yan in their in the way of humor Sila yung parang yung mga comedians ngayon nauubos na dahil syempre yung mga iba hindi na maano sa mga jokes. Kaya nga lagi diba, na na-offend. Oo, na-offend. Kaya nga 'di ba, dinefend siya ng mga diba sila Whoopi Goldberg, dinefend siya nila Kevin Hart, 'di ba? Ay, hindi ko napanood yung kay Kevin Hart. Ay, hindi mo manood. Kasi dinefend siya na parang new information yun. Yun ang maganda sa mga comedian kasi nga naranasan nila yung walks of life na karamihan ng tao ay nararanasan din. So, kapag protect our comedians. Kumbaga, pag binata isang joke na to, hindi man lang tugma do sa humor ng mga iba, pero karamihan ng tao, yung masa, maiintindihan. Yun yung point doon ng mga comedians Oo. Bilib Kaya ako din yung mga nasabi yun Kasi ba yung sa US side ng mga comedians sila George Carlin, no? Mga mga goat. Sila Dave Chappelle, sino ba? Chris Tucker. Ay, Chris Rock. Chris Tucker, nagustuhan ko rin. Although, American, Mexican ba? Fluffy? Si Fluffy. Fluffy. Di ko na alam kung ano bang citizenship niya. Kung American or Mexican, kaya na bahala. Dito sa Pilipinas din, di ba? Mga stand-up na, mga tito natin sa Cool Pals. Yun. So, bilib ako sa mga ganun talaga na nagsa-stand up. It takes, hindi lang guts Parang kailangan may mental composure ka Naalala ba yung huli mong, yung nakatayo ka sa harap na parang napahiya ka? Parang ano yung most embarrassing public speaking moment mo? Public speaking, kumbaga parang sa in front of a live audience, di ba? Like for example, parang audience 30 or more, ganyan. 30 or more. Ikaw, ano yung pinaka nakakahiya mo? Siyempre yung reporting ng college. ano kaya? Kwento mo nga. Hindi, yun lang sa reporting ng college. Parang, nakalimutan ko na yung topic na yun. Basta alam ko about sa history yun. Tapos parang nasabi ko ata is maling date. Which is, karamihan ng mga kakasi ko is alam nila yung date na tama dapat. Tapos nabanggit ko ata is 10 years old. Ano subject to? Sorry? Hindi, history pa ba yun? CWG? Rizal course yun. Rizal course. Kay Tito Rizal mo ba? Tito Pepe. Tito Pepe, ayan. Na nasabi ko ata is parang etong taon to, ditong taon niya naniligawan si Josephine Bracken. Josephine Bracken. Pero kitang-kita na sa libro, hindi naman Tapos sumatawa sila. Parang ako, sorry. Yun yung nasa core memory mo na parang gusto mong lumubog? Ay, syempre, ikaw ba naman? Alam mo naman prepared ka. Tapos, memorize ko sa notes ko. Ito. Nagkataon na napagpalit ko yung date. Okay. Tinawanan agad ako. Parang, tapos yung kasagsagan nung reporting na yun. Hindi na ako parang, eto po yung, wala na, parang na minimal na yung boses ko, tapos sinigawan na ako ng prof, lakas mo yung boses mo, nahiya na ako, natakot na ako, kasi nalait na ako Laki-laki ng katawan pa ni Arf, no? Hindi, syempre, ikaw ba naman, magsasabi ka ng tawag dito, magsasabi ka ng ganitong information, tapos mamaya, alam nila lahat na mali yung sinabi ko. Kasi tinawanan nga ako, nakakahiya. Para sa akin yun, nakakahiya. Nakakahiya. Kaya nga, ayaw kong kapag sa mga tawag sa mga seminar, sa mga yung tatawagin ka sa harap. Hindi, hindi na tatawagin. Ikaw yung mag-represent or Diyos ko, pag na-mental block ako, wala na. Shit. Ano na susunod? Pwede po mag-CR na, bahala na po kayo. Presentation ni Group 1. Tapos yung nagkukumpulan pa kayo, ito na ba parte ko? Mga ganun. Hindi mo. Naalala ko yung pag sa mga school, yung pag alam mong ikaw na yung next o grupo niyo na yung next. Naiihi ka na. Ano pa ka, di ba? Yung may times na parang, di ba, 1 oras lang yung time ng prop, di ba? 5 grupo kayo. Tapos pangatlong grupo na, tapos nakikita mo, shit, 10 minutes lang. Please, next meeting na. Yung pinapaabot ko pa ng next week para makapag-prepare ka pa. Pero yun, pinalakas naman tayo ng mga situation. Ako sa akin, ako, sa public speaking wise, okay ako pag walang expectation sa yung tao na kasi kunwari, walang expectation? Kunwari ikaw, Rizal course, nagre-report ka about facts, history ni Rizal. So may expectation sa na dapat yun tama. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap sa akin. Pero pag kalokohan lang, magjo-joke, ganun, parang nakahiya din, pero hindi naman super Pero yun, meron akong moment dati na, syempre,
ang kasama ko pa nun sa group ko, yung mga matatalino pa, yung mga GC, grade conscious. Ako rin naman, ano rin naman ako, grade conscious ko, basta hindi 5, hindi bagsak. Hindi, sa kanila grade conscious na ano eh. Dapat uno ako, dapat 95, 98, ganyan. ikaw gusto mo grade conscious na, hindi, 75, okay din. Ano naman ako, parang pag mga lecture kasi diba i-gets mo mismo yung anyway basta yun pag nung reporting na yun mismo kasama ko mga grade conscious about advertising yata basta mga principles, mga theory ganon. Naaral ko yung part ko, nakaano pa kami noon, parang alam mo yung mga mock na parang presentation na parang kunwari advertising agency ka tapos parang nagpi-pitch ka sa client, which is yung client mo is yung audience, yung klase mo, yung audience and yung professor. Kunwari yung professor si Coca-Cola, ganun, pipitch ka ng ganun. Basta yun, parang tapos naaral ko talaga yung part ko, naka-suit, naka-polo with necktie pa ako. Kasi pag present ka, dapat parang formal wear ka. Tapos naalala ko yun talaga. Kasi talagang pinaghandaan yun. Tapos, syempre, nandun sa utak ko, kinakabahan din ako, pero sige, gets, naalala ko yung part ko. Tapos yung pagdating na doon sa part ko, nung nai-explain ko na, biglang umutot yung utak ko, nakalimutan ko talaga. As in, lahat, no? Oo, lahat. Parang nawala sa isip ko yung mga ba to? Mo nun? Tapos alam mo na nakakainis pa, dumadagdag pa yung hiya mo pag paulit-ulit yung yung mga conversation failure. Tapos yung prof, tapos bagsak ka na sa akin. Tahimik. Yun nga, least wordy ko yung bagsak. Ang gusto ko lang, maayos ko masabi. Nakatingin pa yung mga klase, seryoso pa syempre, nakaganon. Tapos, na-pressure na ako, parang, sorry, parang ganun. Tapos, sinalo ako, thankfully, ng isang kaklase na yun nga, mga GC sila, pero mabait naman. Tapos after, parang in-explain niya yung part ko. Tapos nandun ako sa gilid, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako, sobrang hiyang-hiya ako ever since, man. Na talaga pag mga reporting, naka-prepare na, as in talaga hindi ako, pag mga reporting after that, hindi na ako yung kinakabahan na procrastinate ka ba. Parang before the night, parang iniisip ko na kung ano yung topic mo nun. Kasi na-trauma na ako dun. Tapos, after ng grupo na yun, nag-sorry pa ako sa groupmates ko. Tapos sabi, okay lang. Tapos, very emotional ako nun. Yun nga, ayoko na mga expectation. Pumunta ako sa CR, umiyak ako. Humagulgol ako sa CR. Tapos, siyempre, nakakahiya naman talaga. Ayun ako. Ito naman kasi, parang, experience ko rin naman. Hindi naman host-wise, pero siyempre, sa acting, di ba, nag-theater tayo ng college. Kaalaman ng iba. Nag-chatro kami dati ni Tito Arf. Basta yun, subject yun. Nag-theater kami. So, sa akin, extracurricular namin. Extra lang yun. Pero sa akin, sa experience ko, nag-acting din naman kasi ako. So, para sa akin, parang yung sa mga group projects kasi, sa group reporting, yung kasi kahit na i-memorize mo, parang para sa akin kulang yung preparation ko doon. Kumbaga doon sa... Para ka na-jokoy ka, gano'n. Na-jokoy ako doon. Ayun yung term natin, na-jokoy ako doon. Na-jokoy ako doon sa group presentation namin, sa Rizal course pa man din, sorry. Pero yung sa kasi, itong sa theater, ilang talaga namin pinaghahandaan. Like for example, isang play na to, pinaghahandaan namin ng 2 months. So 2 months, ilang araw kami nagpa-practice, kahit weekend, kahit walang pasok. Nagre-rehearse kami. Ako doon, tapos nag-acting na ako ng 3 araw, hindi ko nakakalimutan yung line ko. Kung makakalimutan ko lang, mga 1 word or 1 sentence lang. Yun. Para sa akin, it takes time to prepare naman para sa isang event or sa isang hosting. Nagkataon, yun nga, i-connect natin kay Jokoy, nagkataon lang na, yun nga, less preparation siya. Siguro naman, kung nagkaroon siya ng mga months na preparation is, mas makapaganda niya, pero yun pa rin, kahit mapaganda niya ng 2 buwan, 3 buwan yan, meron pa rin mga audience dyan na hindi magugustuhan, hindi mag-gets yung humor. O paano pag nagkataon na 3 months na nag-prepare si Jokoy, tapos nagkataon na yung joke niya kay Taylor Swift ulit, naging off, hindi tumawa si Taylor Swift, bumabash ulit siya. Di, ganun din. So, parang na-selected few people, marami talaga mangyayari sa'yo na hindi ka lang ma-appreciate, hindi lang mas mag-gets yung humor mo o yung hosting mo. Pero ano yung nangyari sa'yo sa rehearsal? May nakakahiya?
Paano nakakaya? Hindi. Yung sinasabi mo lang na parang Mas na less preparation. Preparation. Akala ko may nakakahiya ka nangyari sa hindi, wala. Galing. I mean ko may nakalimutan kong mga lines, pero mga words lang yun. I mean, na-continue pa rin yung yung play. Kumbaga, gusto ko lang ipakita rito is, mas marami kang time mag-prepare, mas less chance na magkakamali ka. Pero yung sa terms kasi sa hosting at saka dyan sa mga stand-up comedy is yan. Hindi mo mapipili yung hindi mo mapipili audience, hindi mo mapipili kung ano yung i-react ng audience. Lalo na kung hindi mo kilala yung audience. Yun yung mahirap eh. Diba? Ikaw ba, Bolbol? Anong nakakahiyang stand-up or public speaking moment? Oo nga. Ay, oo nga. Nagets ko nga yun. Tama nga, no? Hindi siya nahihiya? Oo nga, tama nga. Hindi nga siya nahihiya. Tama ka nga, Bolbol. Dapat ganun yung ginawa namin talaga nung reporting. Tama ka nga. Sorry, Bolbol eh. Sorry na. Napatahinig na lang kami kay Bolbol. Kaya nga sorry na. Tama ka nga. Dapat hindi tayo mahiya. Dapat may balls kayo na kasing tigas niya. Tingnan mo siya, naka-smiling face lagi. Hindi siya nagbe-break character. Kami, ilang beses na kami nag-break character. Napahiya na. Umiyak na sa CR. Pero yun, sabi ni Bolbol nga, kailangan yung labanan yung yung fears, parang out of your comfort zone. Katulad nga nung ginawa ni Jokoy, lumabas siya ng comfort zone niya, kinuha niya yung Golden Globes, Kami, hindi kami magaling sa public speaking, pero nagpa-podcast kami, nagteatro kami dati kasi gusto namin labanan yung hiya. Hindi, ayoko, nahiya pa rin ako. Nahiya pa rin. Ay, naku, pucha. Hindi, introvert pa rin ako eh. Lahat kami introvert, kahit si Pao, kahit bless his soul, wala siya dito. Pero mas okay talaga na co-host nga si Bolbol, no? Hindi tayo nilalait. Hindi tayo nilalait. Sarap na isang episode. Hindi malait. Yung away-away. Hindi, maayos na yung audio ngayon. Dito kami natutulog eh. Oo. Dito kami, ito nga yung higaan namin. Mamaya, dito kami tigisa kami ng puno ng saging eh. Kukunin na namin yung dahon, tapos doon ilalatag na namin sa sahig. Hindi, ayusin natin magpapala kami, magpapakalakas. And yun nga, speaking of palakas, butik. Palakas? Nag-ano tayo? Papaghandaan natin yung ating parating na exercise na mga plano for 2024. Gusto na magbago physically and mentally. Yan. Alam mo yun, onting improvement sa buhay, may onting exercise kahit paano. Hindi naman necessarily na ma-achieve mo yung goal mo na tawag dito, na weight or goal mo na katawan. Pero kahit man lang paano is mabawasan or mapaliit yung distance ng goal physique mo or goal body mo. Comment kayo diyan guys, gusto niyo ba makita yung mag-workout content kami? Si Pao, si Pao tatry ni Pao maging tank build. Si Arf strength build. Ano lang ako, minimal build. Ako Dex ako Aji. Minimal ka ba? Minimal lang. Pakita mo nga. Ayun, pakita mo ulit. Gusto makita ni Bolbol. Ayan, Bolbol, flex. Ayan, ganyan lang. Pero yan, di na siya nag-workout niyan, ha? Coach yan, Coach hindi, pero yun nga. Coach Potato. Tawag dito, kanya-kanya na naman yan. Parang time or kanyang availability sa pag-exercise. Hindi naman necessarily na isang oras, 2 oras ka mag-exercise. Kahit lang 10 minutes, 20 minutes sa isang araw. Break natin yung stereotype na ang mga gamers, mga nerds ay laging na unhealthy daw. Gusto magpakalakas tayo. Ako nga, Ayan. Meron naman konti din. Pero hindi nga ako strength or tank build eh. Iba yung strength, iba yung tank. Yung tank kasi HP eh. Yung strength is yung fighter ka, para kang Riven, para kang gano'n. Yaso. Pero ako, Aji. Gusto kong mabawasan, mabilis. Yun talaga yung goal namin. Parang mapalapit yung aming goal na katawan. Paano pag ang ayaw ng iba na mag-exercise, yung mga masasabi mo sa mga nagsasabi na fat shaming daw, gano'n. Pag di ba may gano'n na parang pag yung mga nag-workout daw, parang mga sinasabi na parang this is the right body. Ay, ba tawag dito? Hindi naman sa uso, parang norm na rin ba rito sa Pilipinas yun? Yung body positivity. Hindi, yung fat shaming na ganyan?
Kasi di ba, usually nakikita mo lang yan Sa sa mga Western Western, countries. Western Oo. countries. Siyempre, Fat-shaming ano na rin ba rito sa Pilipinas? Paano ba maldodraw yung line sa fat shaming tsaka body positivity? No? Di ba? Parang, uso yun dito, di ba nga meron mga issue na, yung naalala ko noon, yung sa Visayas yun na yung parang doble pinabayad sa kanya sa UB Express kasi dalawang upuan yung na-occupy niya. Okay. Mga ganun. So parang dahil ba gusto natin mag-fit exercise, parang sinishame ba natin yung mga matataba? Hindi naman sa shame. Pero syempre, katawan pa rin naman yan kung gusto mong gawin sa katawan mo. As long as di ka nakaka-apak or inuupuan yung ibang tao. Literally, inuupuan, no? Pero kasi sa mga ganung scenario, like for example, bigay mo example doon sa UB, is mahirap nga naman UB kasi yun. Express. Like for example, sa jeep, di ba? Ang dami kong ang dami kong na-experience na pag sumasakay sa jeep, pag alam mong medyo malaking tao or mataba, sasabihin ng conductor o sasabihin ng driver, kayo po, pandalawa na kasi hindi na po even, hindi na po 8, hindi na 9 yung kada side. Dalawa po yung, babayaran nyo. Kasi nga, habol ng mga driver, ng jeepney driver, tsaka conductor, dapat pa rin, same na amount pa rin makuha nila. Bilang yung malaking tao na yun is dalawa yung sinakop, kailangan niya bayaran yung isang part na upuan. Siyempre, dinidepend ko yung sa driver side. Hindi naman sa nilalait niya Cancel ARF 2024. Hindi naman sa nilalait nung driver yung tao is ayaw lang niya mabawasan ng kita. Yun lang yung point dun. Yun nga kahit nga yung mga ibang driver na hindi kasi singilin ng dalawa, naranasan ko na yun, yung tipong yung magkakamot ng ulo sa inis dahil ayun, dami nun. Kasi wala silang masabi. Dahil yung 11, yung 11, yung 11 sa jeep, naging 10. Oo. Kasi nakaupo si Tito Jed eh. Kasi okay lang, magkamot ka ng ulo, basta huwag mo lang ako susuntokin. Oo, nabubuhay din naman ako eh. Ganun talaga eh. Siguro ang body positivity and ang fat shaming, madodraw yung line sa lait or sa kindness eh. Na parang, kumbaga sa interaction na lang talaga. Oo, kasi 'di ba may mga sakit like PCOS na talagang sa mga babae yung hormones talaga na talagang pinapahirapan ka mag-lose ng weight. 'Di ba? Na parang intindihin mo na parang yung goal mo ba ng body positive ng workout mo na para maging macho ka is to shame or parang maliitin yung iba or for health, 'di ba? Diba? Or for aesthetic kung gusto mo. Kasi katawan mo yun, 'di ba? Arnold Schwarzenegger, Mr. Olympia. Tsaka yung mga tawag dito, baka sasabihin niyo yung mga iba dyan na mga fit na talaga, mga fit na lagi nag-exercise, nag-workout. Baka isipin nyo, hindi, addict lang sa gym yan eh. Hindi. Yun yung iniisip lagi, addict sa gym eh. Hindi. Gym rat. Siyempre, wala akong study. Pero may percentage dyan, kaya sila nag-workout, kaya sila may fit na katawan, is dahil sa sakit nila. Like for example, may example na lang, sa isa kong kakilala, meron siyang parang problema sa hips. Sa hips na kasi nga sa katawan niya, hindi siya healthy. So kaya siya nag-workout, kaya siya nag-gym, nag-exercise para hindi niya maramdaman yung sakit dun sa bandang bewang niya or balakang. Macho na ba siya? Hindi naman sa macho, pero alam mong pitted. Kasi alam mong may cuts. Pero hindi nawala yung sakit niya. Hindi naman sa hindi nawala, parang nalesen yung sakit kasi nga healthy body na siya eh. Pero tapos sasabihin ng ibang tao sa akin, hindi, baka ganyan katawan mo, addict ka ba sa gym, ano ka ba, body freak ka ba na ano pa yun, parang ginagawang narcissistic pa yung mga mahilig mo gym. Di ba nila alam na dahil kaya siya nag-exercise, dahil may existing siyang sakit. Yung maraming mga kasi isipin niyo yung parang sa cancel culture, diba? Bago kayo mag-comment, very emotional pag magko-comment eh. Parang tignan mo muna, bakit siya nag-gym, bakit siya mataba, di ba? Mga ganun-ganun. Tulungan naman tayo eh. Hindi naman, ine-encourage natin yung mga payat or yung mga matataba na i-achieve yung ideal weight nila. Pero syempre, nasa sa kanyang naman yan, tawag dito. Hindi, sa kanilang personality, sa kanilang gusto. Kung sige, suggest mo na mag-workout sila. Kung ayaw nila, syempre, hindi mo pipilitin. Suggest mo lang naman. Tawagin mo na lang mataba. Hindi. Bakit mo tatawagin? Hindi. Kumbaga, sige, nirecommend mo mag-workout, nirecommend mo magpapayat, magpataba. Pero kung ayaw talaga nila, sige, fine. Katawan nila yun eh. I mean, nire-recommend mo lang naman. Hindi mo naman sasabihin, hindi, ayaw mo mag-workout. Mataba ka. Hindi yun. Yung parang inaano mo lang, ina-encourage mo lang. May risk lang kasi pag masyadong payat or masyadong mataba. Mahirap na ano. Malalaman rin naman ng mga ng mga bata. Pagtanda nila na mahirap talaga. Pagdapak ng 30.
May ano na, may debuff. Para ano plus 10 wisdom minus 10 strength. I mean, ayaw mo, syempre, ayaw mo ma-experience na kung gusto ba nila o hindi. O kung gusto nila ng ganun, hindi na natin pipilitin, syempre. Malapit na tayo. Ano yan decision sa buhay. Pagtanda natin, ano ba mga nararamdaman na natin? Sakit sa kasukasuhan. Yung ano pa nga lang, hindi ba? Yung mismong pagbangon mo pa nga lang, hindi na yung katulad na dati pag bumangon ka, tawag dito, hindi mo hintayin yung babangon ka na, bangon agad ako. Pero ngayon, pag bumangon ka, teka lang 3 minutes lang, antayin ko muna bumangon sa sarili ko ng kaunti-unti. Ayan. Pupulikatin. Para naalala ko, may nakita ko TikTok na gano'n or FB Reel yata. Yung pag-teen ka, 'di ba nakahiga siya sa couch, binigyan niya ng comparison. Pag-teen, ayan. Pagkatayo niya, nag-ano pa siya parang ninja na tayo. Parang parang gano'n. Tumbling na gano'n. Tumbling gano'n, tapos tumayo siya from the couch. From the sofa. Tapos naglakad na siya. Tapos pag 20s, ayan, gumanon lang. Tumayo lang, normal. Tapos pag 30s, yung gumagano, hinihirap na. Oo. Yun naman hindi mo maiwasan, edad naman talaga. Gusto mo man, hindi Mortality! Hirap Pero yun nga sabi nga ni Tito, quote nyo dito, kung tama, ni Tito Socrates. Diba, na it is a shame for a man to grow old without realizing what his physical body is capable of. Without realizing the strength of which his body is capable of, 'di ba? Parang 'di ba carpe diem, 'di ba? Parang enjoyin na natin yung youth natin habang yung youth natin habang kaya pang umiyot. The joke. Parang yung youth natin. Parang kaya pa natin. Kasi pag 40, 50 na 1%, 2% na babawasan na yung muscle mass natin, nagiging matandaan na tayo Ganun talaga, di ba? That is life. Kanya-kanya na lang. Enjoy natin hardships. Kanya-kanyang enjoyment na lang sa buhay. Siyempre, yun nga. Babalik tayo doon. Kung gusto nilang kumain ng kumain, sige, enjoy nila. Enjoy nila. Ako, enjoy ko. At the very least, enjoy nilang kumain lahat ng gusto nilang kainin. Kasi iba-iba naman yung perspective ng buhay, di ba? Kasi pagtanda mo nun, hindi mo na makakain yung mga gusto mo. Ma-high blood ka, high sugar level. Iba-iba naman kasi yung goals ng tao na hindi mo naman ma-judge na parang dahil nga, di ba, pag mataba siya, baka may sakit siya or iba yung gusto niya. Alam ko si Ninong Ray nagsabi ng ng gano'n na parang this is what he loves doing. Parang gano'n na parang pagluluto, yung parang makapag-provide ng masarap na luto sa mga iba. Na parang masarap kumain Oo. Na parang sinundan niya yung dream niya. Which is admirable din. Oo. Di ba? Iba-ibang dreams or goals naman niya sa buhay. Kaya tignan niyo yung mga goals niya 2024. Wag lang hanggang January. Alam ko hanggang January lang ako yung pala na tinapad na. Pagdating ng February, wala na. Nga, tumatanda na. Pero si Bolbol, parang hindi tumatanda Yan yung immortality. Kahit magdaan na yung ibang mga uugod na kami, lalagas na yung kuko, yung buhok namin, ganyan pa rin si Bolbol. Siya kasi non-biodegradable. Hindi na nakatatanda yan. Tayo, biodegradable tayo. Pero yun, habang pagtanda, ready ka na bang mag-asawa? Oo. Kailangan ba mag-asawa ka? Paano ka ba magbibigay ng engagement ring? Ng engagement ring. Ito ang nabalitaan. Usapang pag-aasawa. Takot mo. Hindi, joke. Teka lang anong asawa? Yung tuhod ko. Hindi ka seryoso. Gaga. Ba't ganun? Ano nangyari? May hangin, may air pop. Huwag mo lang pinitin. Ba't pinipilit mo pa? Hawakan mo. Hindi mo. Wala naman. Wala ba? Kanina yan. Katandaan yan. Exercise pag by time. Hindi, yun na. Pagdating sa engagement ring, yun nga, na kumalat na issue na regards daw sa engagement ring na 299 pesos. Pero nung nakita ko sa Shopee, ang ganda naman na itsura. Ito nga daw, ang kwento nga daw is, yun nga, sinabi nga daw, anonymous na girlfriend or in this case, magiging soon-to-be wife na binigyan siya ng engagement ring nung lalaki niya na nalaman niya na ano pa lang pala, na 299, which is
in this case, mura nga siya. In norms na mura nga siya na ba't ganito ng engagement ring. Napamura So, talaga. ano bang masasabi mo dun? Ito yun yung parang mga nagsasabi na pera is pera lang, love is love na parang eternal. Pero totoo yun na malakas ang love, pero hindi niya kaya i-sustain lang ang relationship. Iba-iba yan. Merong financial, merong social, di ba? Mag-aasawa kayo tapos hindi mo pala kasundo yung in-laws, di ba? Oo. Mga ganun. Maraming factors. May naghihiwalay rin naman dahil sa in-laws, di ba? May mga ganung cases, ha? Kala nyo magkasundo kayo ng asawa mo. Buhay with the in-laws. Hindi, joke lang. Alam, matino kayo mag-asawa mo, yung pala nagkaaway kayo, nagkahiwalay kayo dahil sa hindi pagkasundo-sundo ng in-laws nyo, di ba? Mga ganun. Pero ano naman kasi, dapat kasi pag magpapakasal, inlined yung parang sync yung utak niyo, yung wavelength niyo, yung plans niya. Bakit? 'Di ba? Parang kung mag-aasawa ka, long time girlfriend mo na. Alam mo na yung financial status ng isa, alam mo yung financial status ng isa, tapos magpo-propose mo ang kasal. Planado na dapat yung lahat na. Oo. Na Kahit sabihin mo man lang na surprise pa rin yun on the side ng lalaki or sa babae, sabihin natin sa babae rin, ano pa rin yun, napaghandaan nyo pa rin yun. So, ibig sabihin, alam nyo pa rin na magiging kayo sa kasal or magiging kayo para sa kasal. Pero case-to-case basis naman yun, kung ano yung parang meaningful sa couple, di ba? Kung gusto ng isang ng babae or gusto ng lalaki, Pandora pa lang, mga ganun, mga brands. Case-to-case basis naman, mapag-uusapan naman yan, may makikita nyo na kung ano yung mga ayaw nyo, mga gusto sa tsaka syempre depende rin naman sa depende rin naman sa estado nyo sa buhay. Kung parehas kayo ng partner mo na medyo laging on the meat basis lang ang sahod nyo, tapos gusto pa ng isang side is mamahaling ganito, mamahaling ganyan. Syempre, be realistic naman. Baka mamaya pag binili ng guy or ng girl itong engagement ring na to, wala na kayong pangbayad ng Meralco, Maynila ng 1 buwan, 2 buwan. Mahirap naman yun. Saka kayo titira. Ayun nga, yung hindi sa financial status ng magjowa or mag-fiancé, paano ba pronounce pag babae or lalaki? Fiancé pa rin, di ba? Fiancé, parehas sa fiancé. Spelling lang yung pinagkaiba. parehas pa rin. Fiancé mo, fiancé. Fiancé man, fiancé. May fiancé na 2 or parang basta iba yung spelling pero yung pronunciation pa rin. Basta yun. Pronunciation is fiancé pa rin. Di ba? Parang yung topic kasi na to, nagkaroon siya nung nauso yung issue, nagkaroon siya ng divide. May mga pinapanigan yung babae, may pinapanigan yung lalaki. Diba? Parang ang hirap na, from the start, ang marriage, unison yan, yin-yang, male and female, na makikita mo kung ano yung agreement nyo. Ngayon, pinag-usapan natin kayo na, dapat inline kayo. Dapat communication na parang, ganito yung finances ko, hindi pa natin kaya magpakasal. O kung gusto natin magpakasal, civil muna. Mga ganon, civil wedding, mga ganon. Which is mas importante nga yung civil wedding kasi nga, yun yung marirecognize ng government. 80s ka ata. Hindi. Hindi, joke lang. Yung kasi civil wedding, yun yung marirecognize ka ng government. Nakasal kayong dalawa. Ano yung mga benefits. May benefits pag nag-asawa. Mga conjugal, conjugal property. Hindi, pero sa totoo lang, wala benefits sa mag-asawa. May lang yun in terms of sa mga ari-arian para shared property na kayo. Kasi yung sa side nung lalaki breadwinner pala siya, di ba? Parang sinabi niya na, anonymous din, hindi natin alam kung siya talaga. Nag-post na rin yung lalaki na anonymous nga rin daw na tawag dito, kaya niya binigyan ng ganitong engagement rin yung babae dahil nga sa marami siyang ginagawa, marami siyang pinagkakagastusan na mga needs. Pinapaaral daw niya yung bunsong kapatid kung di ako nagkakamali. Para may-guess rin naman. So, doon sa point na yun, mag-guess rin naman ng babae na bakit ganito yung niregalo ng lalaki. Kasi nga, marami siyang pinagkakagastusan. Hindi naman sa tinatawag natin materialistic yung mga babae or yung babae in general na sync dapat. Hindi ba? Or sana napag-usapan nyo before nag-propose yung lalaki. Ganun man lang sana. Tsaka, napag-uusapan naman yun Sabi, parang papi lang. Pag sinabi tayo ng lalaki, ikaw bang babae, ganito kasi pag sa kasal natin, ano bang gusto mo? Mainggan, ganyan. O gusto mo ba, invest lang natin yung pera natin sa lupa, sa bahay, para may sarili tayong lugar. Pwede naman mapag-usapan yun Tsaka kanya-kanyang couple, kanya-kanyang language. And when I mean language, yung love language, kumbaga. Well, hindi lang love language. Parang ang language is
yung kung ano yung mga nakasanayan nyo, yung mga tawagan nyo, yung mga, alam mo yung sa How I Met Your Mother, yung, kunwari, si Robin tsaka si... Barney ba to? Hindi, si Robin tsaka si Ted. Yung meron sila mga tinatawag na pag may major na word, magbe-major sila. Pag merong general, magbe-general sila. Basta lahat ng mga lahat may ng mga mga military mga military na tawagan. Basta so may mga kanya-kanya kayong tawagan nyo, mga baby, bubu, babo, bobo, gano'n. Iba-iba. Bobo. So ano ba yung meaningful sa inyo? 'Di ba? Parang alam ko may nabasa ako na may sinabi si Gloco about diyan na si Tito Gloco na parang sabi niya na yung gemstone nga na binigay niya as engagement ring dun sa fiancé ay sa wife niya. Sa wife is niya. Hindi nga parte ng mga gemstone na daw pero yun yung recognizable na gemstones. like mga amethyst, ruby, sapphire, mga ganun, or ruby. Pero yun yung meaningful sa kanila as a couple. So bakit hindi in line yung yung nag-spark sa issue, 'di ba? So para mag-isip muna kayo. Oo. Habang di pa kayo kasal talaga. Or talagang mag-communicate kayo kasi 8 years na rin kayo magkasama. So ibig sabihin naman lang at least man lang at that kahit man lang mid relationship nyo, napag-usapan nyo yung about sa kasal at saka about sa buhay mag-asawa. Pero hindi, dagdag ko lang pala in terms of sa engagement ring. Kaya rin history ng engagement ring. Kaya rin gusto ng mga hindi ng babae, ng lalaki rin na mamahalin ang engagement ring dahil pa sa mga panahon pa ng magulang natin, lolo, sa loob mga magulang pa kanila, lolo nila, is mamahalin dapat ang engagement ring is yun kasi yung lifeline nila pagdating sa emergency. Kasi pagkakasal na kayo, 'di ba? Pagkakasal na kayo, wedding day. Isasangla. Yun yung isasangla mo. Kung nagkaroon ng aksidente, nasira yung bahay nyo o na-hospital yung partner mo. Yun yung engagement ring, yun yung pangsanla nyo para magkaroon kayo ng immediate pera. Ganun yung ginagawa nilang emergency fund nung time na yon. Kasi syempre ngayon, hindi na uso yun kasi meron ng mga bangko na pag-usapan natin ng last time. May mga bangko, may mga loans, may mga high interest bank. Pero meron pa rin mga sanglaan. Oo. Hindi, mas less na ngayon. Pero dati kasi, nung panahon na yun yung lalo ng panahon na yun, mas mataas yung value ng mga gold, ng mga silver. So, pag sinanla mo yan, lalo na pag may diamond, pag sinanla mo yan, malaking value yan. So, good enough cash na yan para sa anumang emergency fund nyo. At saka, kaya lang naman nila kinikip yung engagement ring is a sign of wedding. Sign na, itong date na to, dito tayo naging engaged. Itong date na to, dito talaga tayo isang dibdib ng couple mo. Pero isa sa mga rason bakit nila kinikip in yung engagement ring na yun na mamahalin is for emergency fund nga, for realistic purposes. Yun, baka kasi sabihin ng iba, hindi, gusto ko lang mamahalin. Hindi, yun yung isang reason bakit gusto na mamahalin ng engagement ring is emergency fund. Yun. Kasi baka isipin ng iba, hindi, mahal, gusto ko mahal. Hindi, maganda yung design. Hindi, pansanla lang yan. Ngayon ko nalalaman yun. Akala ko yun. Alam ko as a sign of symbol of love sa kanilang dalawa. Pero another reason is emergency fund. The Lord of the Ring. Yan yung hindi alam siguro ng mga bata ngayon. Kaya kayo, mga jowa nyo, alamin nyo kung ano ba gusto. Gusto ba niya ng carbonara o spaghetti? Ano ba gusto niya sa buhay? Ikaw, baka mamaya hindi naman engagement ring, baka gusto nyo engagement tiara, engagement crown. Pwede naman ba iba? Nauso na naman kasi engagement ring dahil syempre norm, karamihan ng tao ginagawa. Malay mo, sige, ito engagement belt para sa iyo. maraming ikot pa yung WWE. Pwede naman gano'n, kayo magpauso. Pwede naman. Wala namang pumipigil sa inyo kung anong gusto nyo engagement item or engagement symbol sa inyong pag-iisang dibdib. So, ganun nga talaga yung mga relationships. It's really about communication and parang retrospect, no? Nasaan na ba kayo? Anong estado na? Communication is key. Tama nga naman. And speaking of communication, di ba? Speaking of communication, ano yan? Kaya bang, or tama ba yung pag-communicate ng isang tinaguriang CPA lawyer sa isang post niya, no, na pag-address niya about dun sa isang, yung issue na to, yung about dun sa isang rude
na staff ng isang coffee shop na itatago natin sa pangalang Starbucks. SB. Barks. SB Jensen. Starbucks. Hindi pala. SB lang. Starbucks. Wala ko siya sabi, Starbucks. So, yun nga, TLDR ng issue na to is yung yung si CPA lawyer na witness niya yung pagdabog nitong staff na to, na ang staff daw ay rude, nasa 50s if I'm not mistaken, 50 tama, 50s daw ang staff na to. Nasa 50s na daw siya. Syempre nag-complain ng matino yung sister daw niya. Hindi, siya mismo yung nag-complain. Nag-complain siya, pero inano pa rin ng sister niya, tinuloy pa rin, na parang sabi ng sister, yung yung brother niya is a CPA lawyer, kaya daw niyang guluhin or sirain yung buhay. Oo, na parang maganda na ng lesson parang ang title ng, kumbaga para sa quote parang yung mga short stories, negative adjustment, no? Na tapos parang holidays siya holidays nangyari, so parang kalain mo yun, no? Positive energy, biglang mo sasabihin negative adjustment. Holidays na holidays. Hindi, I mean holiday siya, na parang ang atake ni CPA lawyer is to promote positive. Para sinasabi niya kasi na may mga bad days, may mga gano'n, parang tanggapin mo na, parang be kind to each other. Maganda yung message na. Okay. Pero yun nga, biglang nandun yung parang CPA lawyer daw, na titulo. Na parang, sino ba talaga ang main character? Parang main character syndrome daw ba? Marami nag-bash. Sabi daw, in-end daw. Pinost pa niya. Oo, pinost pa niya. In-end daw niya yung career and yung kabuhayan ng kawawang staff. So, ano bang makukuha natin dito? No? Siyempre, tignan. Here are the things, here are the top 3 things that we can learn from this. Joke lang. Sino ba ginagaya ko? Ginawa mo naman discussion to. Pero tignan natin yung side ng bawat panig, kumbaga. Tignan natin sa CPA lawyer. Siyempre, base sa kwento niya, siyempre, bumabase lang tayo doon sa post, is grupo sila ng 14 or 15 people na inaantay nila magkaroon ng bakante yung SB na to. Kasi nga, syempre, laging fully jam-pack ang syempre, nakita na sa, kay sino nga itong influencer na to na foreigner? Si Dale Filipino. Dale Filipino, di ba? Laging ang jam-pack, laging ang daming nag-i-stay, ang daming tumatagal doon kahit isang kape lang naman in order. Pero yun nga, maraming tao daw doon sa branch na yun. Tapos, etong group of people na to kasama si CPA lawyer is naghahantay lang. Naghahantay ng bakante na marami. Kailangan multiple tables. So, eto, nag-request siya sa etong staff na to na tawag dito na pwede bang hiramin, ayusin. Kasi nga, syempre may mga kalat pa galing doon sa lumang customers. Baka naman dinabog niya, CPA lawyer ako. Pwede ko bang hiramin to? Hindi niya dinabog. Sinabi lang niya. Pero ito daw si staff ng SB is nagdabog na, ito sige, yan, sa inyo na. Kumbaga parang kasi ginagawa kasi daw ng staff is inaayos niya per table ulit. Hindi niya ginugroup as na parang isang apat dito, apat dito. Ginagawa niya per table na ito apat ulit, ganyan single tables ulit. So medyo na-off yung lawyer na sir, kasi pinapareserve kasi marami kaming uupo. Tapos ito naman tong si staff nagdabog na. Sabi daw niya, hinampas yung upuan. Ay, sorry. Bol. Oy, ano ba? Sorry, Bol. Ginagawa mo kay Bol. Hindi. Sorry. Ano ba? Wala siya nanahimik siya. Nahimik? Ang dami na nga niya sinabi. Oo nga. Sorry na Bol. Pero yun nga, nagdabog. So, parang hinayaan ng staff na, sige, kayo na bahala, kayo na mag-adjust. So, ito naman si lawyer is okay na daw sa kanya. Pero ito daw palang sister niya is pupunta pa ata sa manager na sinabi nga na ito my brother is ganyan na lawyer siya na he can make your life staff or your life miserable nga daw. Ayun nga. So sabi nga daw nagsorry yung mismong manager, nagsorry rin yung mismong staff, na sabi nga daw ng lawyer is nag-shake hands pa nga daw na
quote and quote na hinawakan daw niya yung kamay nung staff is malamig daw yung kamay. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun, pero nandun sa post niya. Creative writer kasi siya. Hindi na siya CPA lawyer, creative writer. Hindi ko alam kung bakit kailangan may details kada interaction. Pero sige, yun na yun. So, yun nga. Tapos, malaman kasi anonymous nga itong, hindi naman sa anonymous, tawag dito, di natin ma-confirm kung totoo talaga nangyari to. Baka man gawa-gawa lang, fake news lang. Pero kasi nasa sitwasyon na tayo ito, tapos may nag-post daw na kapwa employee na thank you sa post ito, ganyan. Ito pong empleyadong nakausap nyo is tanggal na. Which is yun nga, natanggal na. Tapos sinabi naman nag-comment tong si CPA lawyer na tawag dito, sige, bayaran ko pa yung sweldo mo. Gawin na natin 1,000 kada araw. So, yun yung kwento. Pero syempre, as of now... sinabi daw ni CPA lawyer. Pero as of now, syempre, wala tayong update kung, syempre, hindi nga natin alam kung totoo to. Hindi natin alam kung totoo. Pero, given na ganito ang senaryo, so ano ba pwede natin makuha rito? Yung 1,000. Laki na ng 1,000. Ako kunin ko yun. Naalis na ako sa trabaho. Pangkain ko na 5 araw yun. Ilang frappuccino na yun na huwag kayo kukuha ng 20 sa sikat na coffee shop. Kuha kayo ng mga 3-in-1. Mas mura yan. 12 lang. 10-12 lang yan. Para sa akin to, nai-gets ko rin naman yung point ng lawyer na tawag dito, may kanya-kanyang bad days, na may kanya-kanyang hirap sa buhay. Tama nga yung sinabi niya doon na bakit mo naman kailangan ibundon yung garit mo doon sa customer. Which is, naman talaga, mali naman ginawa rin naman sa side nung staff. Kasi nga, lalo na parang nasa may high-end, pa sila ata, branch. So, Okada. Okada. Ano ba yun? Okada. Ano ba yung Okada? Hotel? Okada Hotel. So, syempre mga mayayaman doon. Syempre, may kanya-kanyang standard. Syempre, pag sa mga mayayaman, syempre, sosyalin. Parang Sogo ba to? Yung Okada? Hindi ba? Sige. Kalevel ng... Malay natin. Hindi, Sogo Hotel din naman. Joke lang. Hindi natin i-judge. So, baka kasing level ng Sogo yung Okada. Pero sige, yun na. Pero basta mayaman na standards nga na tawag dito, kailangan lagi kang professional ang dating, kahit sa staff, kahit sa manager, kahit sa mga cashier. So, given naman na SB pa to, syempre hindi naman siya sisimpleng mga mga cafe booths lang na maliliit. Ito, kailangan talaga professional ka gumalaw. Kailangan nga sa kanila, 'di ba? English yung nila, 'di ba? Communication nila. Kaya makausap si Dale Philip. Yung Frappuccino for ganyan. Kung naman pangalan mo, social pa yung sila magsalita, 'di ba? So, nagkamali dito si staff na pinagdabugan niya na dapat hindi niya ginawa yun. Na-gets ko rin naman yung point nung manager na kung bakit niya pinatalsik yung staff na yun. Kasi nga, pinaggalitan mo yung customer na wala namang ginagawa sa'yo yung customer. Na-gets ko yung point na yun. Gusto mo pala mawalan siyang trabaho? Hindi. Ikaw ba? Sige, ikaw. Sige, ikaw ba? Kung staff ka, kung ikaw yung may-ari ng establishment, tapos ikaw, yung empleyado mo, pinagmumura, pinagdabugan yung customer, ikaw ba, wala kang gagawin doon sa sa staff mong yun? Di ba may yan? Di ba sa HR, di ba? May levels of offenses yan, di ba? Sabihin natin may mga levels of offenses, pero di natin masabi. Baka naman hindi first offense ni staff to. Or baka CPA lawyer kasi yung nagreklamo, di ba? Nagkataon siguro na si CPA lawyer, pero yun nga, under the table. Hindi rin naman. Kulang rin tayo sa information na baka naman kasi first, second, third offense na niya, kaya siya napatalsik. Baka naman meron na siyang kinagalitang iba pang customers prior dito sa CPA lawyer na to. So, sa side ng staff, nai-gets ko naman kung bakit siya napatalsik, lalo na nasa high-end na vicinity pa siya. So, syempre, kailangan mo talaga quality assurance kumbaga. So, sa side naman ng CPA, sa side naman ng lawyer, ginawa mo lang naman yung proper na sabihin natin communication, proper channels. Channels na siyempre hindi ka sumigaw, hindi ka nag-grant, hindi mo pinagmalaki yung position mo. Pinagmalaki ng kapatid niya.
Yun dating nila yun. Pinagmalaki nung kapatid mo. Pala Which is, kapatid. kasi side mo pa rin yun. Kapatid mo yun eh. Pa-issue tong kapatid. Sa side mo rin yun. Pero ang dumagdag pa doon is, pinost mo pa. Na for the public to see. Na mas lalong negative yun towards doon sa staff na nakagalitan mo. So parang naging redundant tuloy na in a calming matter mo kinausap yung staff at saka yung manager. Kasi wala na eh. Nagkasunduan na kayo, walang aberya nangyari. Pero pinost mo. So, ibig sabihin, nawala. Nawala na ng sense yung ginawa yung pag-uusap nung pangyayaring yun. Feeling ko naging catalyst or naging rason ng pagtalsik nung staff is kasi nag-viral yung post. Isa pa yun. So, baka mataan yung branch, puntahan. Yep. Nag-viral eh. So, syempre, quality control. And well, yun? International yun? Chain yun. Na kailangan talaga sa kasamaang palad. Well, as much as possible, hindi naman sa underdog or pero iintindihin natin nga, tama naman yung post nung CPA lawyer na may mga bad days na gano'n and dumaan naman sa proper channel din. Ano ba ang tamang way na parang nayayabangan ba ang mga tao pag CPA lawyer ka or dahil ba binigay lang ba yung title na yun dun sa writing na yun kaya daming nag-take offense? Ang mali lang siguro kasi doon, yun nga, ginawa kasi public, pinost yun. Kung yun nga, kung tapos na doon yung kung issue. Tapos na yung usapan na yun, doon pala nagkasundo na kayo. Hindi mo na kailangan i-record, hindi mo na kailangan gawin pa ng matalanhagang istorya. Pero yun post. well, freedom of expression of speech. Sige, gusto niyang i-share. Hindi natin yun. Pero gusto niya i-share nga na during the holiday season na it's about being kind. Yun nga yung main theme ng post niya. Sana man lang, sinensor man lang niya yung lugar, hindi naman yung lugar, yung establishment man lang. Binigyan lang niya, etong dito sa coffee shop ito, may itong rude na staff. Pero nagkasundo kami. Hindi, ayun lang. Tapos na. Syempre, kumbaga walang na name drop. Walang nasabing lugar, walang nasabing establishment kung saan taong to. So, hindi hahabulin ng mga taong to, itong staff na to. Nagkataon, sinabi mo yung lugar, sinabi mo pa yung exact, pinost mo pa yung resibo ng exact date, malamang hahanapin ng mga tao yun. Yun yung medyo malinaw. Yun yung power ng social media. Na parang pedestal nga eh. Parang yun nga, mga influencer, mga di ba, influenza, may pedestal, ganun kalakas ang social media, kaya dapat mag-iisip kayo bago mag-comment ulit. Hindi. Influencer ka na. Hindi lang sa influencer to. As a common... I mean, sinasabi ko nga, na ganun nga, nirelate ko lang na na ganun din yung mga influencer, mga ganun. So, ganun nga sa social media. Hindi lang naman sa influencer, sa mga common people to na nagmamayari ng mga kanya-kanyang personal account na ingat-ingat rin naman sa pagpo-post. Na, sige, pag-post ka, may freedom ka, syempre, pero alamin mo naman yung may certain ikaw, syempre lawyer ka, may certain rules and regulations na kailangan i-follow bago ka mag-post, bago ka mag-public ng isang scenario o isang picture o isang post. Ganyan. So sa tingin mo mag-iiba ba yung post? Hindi magva-viral ng masyado pag hindi niya nilagay na CPA lawyer siya? And I can make your life miserable part? Pwede rin mag-viral yun kasi parang pinamukha mo na may kapangyarihan ka. Hindi, kung hindi kasali yun, hindi siya ganun, parang... Anong tatalagay natin sentence doon sa post siya? Hindi, I mean, yung idea ng CPA lawyer, tsaka yung I can make your life miserable. Yeah, so tatanggalin natin yung may kapangyarihan siya, tatanggalin natin na abogado siya. Parang ganun lang. Ayun, pag tinanggal mo yung part na yun, maganda na yun, post yun, na magkakaroon ka ng positive comment, positive feedback, na idagdag mo pa na itatago mo yung pangalan ng tao. At, hindi naman niya binanggit yung tao, pero binanggit mo yung branch. So, technically, binanggit mo na rin yung tao doon. So, parang ang nangyari ba, parang rhetorical question, parang naging sensitive lang ba yung mga tao or mga commenters, mga netizens na nakita lang may CPA lawyer na parang sinasabi main character siya or dahil narcissistic lang ba itong si CPA lawyer na parang pinost pa niya na parang I'm a CPA lawyer. Well, ako kasi tama nga naman. Naalala ko dito yung Parasite na movie kung napanood niyo yun na yung Korean movie about yung talagang ibang style of life ng mahihirap at ng mga mayayaman. Diba? Naman. Given naman. Na parang
may sikat na linya dun sa Parasite na parang sabi, thank goodness for the rain, kasi parang may na-delay na plano, or parang may yung mayaman nagsasalita siya doon sa likod ng kotse, may driver siya. Pero yung driver, well, spoiler alert. Ito na, spoiler alert sa Parasite. Sobrang tagal na ng gusto movie. manood ng Parasite. Hindi, matagal na 2021? 2019. 19. Oh, yun, 19 pa yun eh. So saan panood yun na. Pero yan, spoiler alert, yung driver, naranasan niya yung hirap ng ulan, di ba? Tsaka, di ba, the next frame nga doon is bahang-baha sa ulan yung bahay nila, di ba? Nakikita mo yung disparity eh. So, that being said, parang, meron kasi mga mayayaman na tanggapin natin or hindi. Nagdaan tayo sa mga hirap-hirap ng buhay, naggumapang tayo sa mga ganun-ganon. Pero may mga mayayaman na parang hindi nila kasalanan, well, ganun ang yung game natin ngayon dito yung society natin May mga mayayaman na talagang mabuti yung intention, pero hindi, sila ano ba yung word na yon? Parang hindi sila aware. Parang nasa bubble sila, privilege sila. Na okay, ganun lang naman mag-post na CPA lawyer ako. Ano masama doon? Pero yung mga iba, syempre, magta-take offense doon, di ba? Pero di rin naman sa nilalait yung mga mayayaman. Kumbaga may kanya-kanya lang tayong set of problems. May problema rin naman yung mga mayayaman na hindi rin naman natin maintindihan na yung mga mahihirap, hindi rin naman maintindihan ng mga may kaya. So, sa kanila, mayroon silang set of problems. Sa mga may kaya, may set of problems sila. Sa mga mahihirap, may set of problems sila. Ang pangit lang dito, hindi lang talaga alam mo yun, nagko-communicate through talk, through kahit anong form of communication yan na, ito po yung ganitong problema ko, sana maintindihan nyo. Sa mga mayaman din, ito yung mga problema ko, sana maintindihan mo rin, ganito yung problema ko. So, kung kanya-kanya mo na may explain yung bawat side, feeling ko naman, magkakaintindihan. Valid pa rin naman. Mga problema. Pero hindi naman sa nilalait yung mga kanya-kanyang problema. Yun nga. So, given that, yung mga mayaman kasi, may sarili silang kumbaga sphere, parang gano'n. Hindi ko sinasabi na parang ang mga mayaman madadali yung mga problema. Diyos ko, tignan mo nga ang mga mayayaman na dumadaan pa sa clinical depression. Ng mga nagsasabi, hindi totoo yung depression. Diba? Si Robin Williams, Chester Bennington, Anthony Bourdain. May mga kanya-kanya problema pa rin naman. Pero yun nga, yun yung naalala ko lang dito sa going back, yun yung naalala ko dito sa issue na to na iba hindi mo kasi pwede ma-prove yung intention Yung sabi nga ni Boss Pao, nakaaway natin ngayon. Buti ka pa Bolbol. Diba? Agree si Bolbol, joke lang. So, yun yung sabi ni Boss Pao, you cannot prove an intention, mahirap i-prove na parang, yung intention kasi nga, yung una ko ako sa akin, nung una ko nabasa, yung negative adjustment, naisip ko nga na nakita ko yung main point as a reader, comprehension-wise, na parang pinapakita niya talaga yung kahalaga na parang we all have bad days. Na parang dapat maging kind ka. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. Pero yun nga, nung second read ko nga, doon ko napansin parang okay, may lawyer nga, ganun. Tapos yung mga nag-share na ng mga friends ko na parang grabe ka, CPA lawyer, tingnan mo, tinanggalan mo pa ng trabaho tong naghihirap na to, ganun. May mga ibang boomer na nakita ko nag-share din, na parang nagets naman nila yung lesson, parang share nila, tama, ganun nga. Hindi na nila minind yung social class or yung social class nitong or social standing nung CPA lawyer na to, na parang ganun ba dapat? Na parang mayabang ba pag sinasabi mo yung titulo, di ba? Yung mga yung CPA lawyer nga. Ano na nga yan, tawag dito? Sensitives, no? Hindi naman sa sensitive. Parang, hindi mo naman siguro kailangan ipamuka na... Hindi. Kasi hindi naman... Sa point ito. Yun nga yung sabi mo kanina. Hindi naman dapat kailangan sabihin yung branch, hindi kailangan dapat sabihin na CPA lawyer siya. Hindi, pero yun nga, may kasalanan ng kapatid niya to yung kapatid niya. Kapatid niya to Kung di siguro sinabi ng kapatid, hindi mga... Feeling ko, pag nagkwento yung CPA lawyer, mataling haga lang, pero hindi kasama yung titulo niya. Ayun. Nako. Mahirap rin naman. Pero, ayun naman. So, may kanya-kanyang side naman. So, tingnan natin kung mag-post pa ulit itong CPA lawyer na to or kung mag-post yung
sa side naman nung tawag dito, sa side ng staff. Kasi syempre hindi natin nakikita yung sa side ng staff. Kasi nakikita lang natin yung post lagi nung ng CPA lawyer. Malay mo naman, iba rin naman ang kwento ng staff. Baka naman may ibang nangyari. Hindi natin alam. Baka naman sa side naman siguro ng staff, baka naman nilait naman siya ng ng CPA lawyer. Hindi natin alam. Fully you can give opinions lang pero hindi mo pa alam yung whole issue. Your facts and your opinions may change depending on the most na nga latest on the latest fact, on the latest na facts, diba? Parang naalala ko yung issue kay Aura na ang daming kumampi kay Aura. Kasi dinedefend niya yung kaibigan niya, di ba? Doon. Pero nakita sa CCTV, no? Nakita sa CCTV. Na ganun, may mga biases kayo na kailangan mong tanggalin pag napresenta na yung facts. And dapat accountable ka na pwede mong mag-iba yung opinion mo pag napresentahan ka ng tamang na updated information. Hindi yung parang nakita mo na to. Kumbaga para sa mga pictures, nakita mo yung picture. Hindi ba is typical na pinapakita sa school, di ba? Ito, picture na to sa video. Mukhang sinasaksak ng lalaki yung babae, pero pag winiden na po yung picture, hindi, tumatakbo lang pala silang masaya. Yun, parang nasa angle framing rin kumbaga. Mahirap din So yun nga, upon second nabasa ko dun sa kwento ng CPA lawyer, so, naisip ko nga, bakit kailangan ilagay ito? Naigets ko naman yung mga sinasabi na iba na very elitista ang datingan. Very elitista na nga, tapos nawalan pa ng trabaho yung kawawang staff. Pero I think yung sa mga staff nga na ganyan, may consequence nga talaga yun. Consequence na gano'n lang, trabaho lang. Nagkamali siya, pero yun na nga, yun yung parang consequence to his action naman. So, napag-usapan nga natin sa mga lawyer, yun nga. Kailangan ba itong mga titulo na to, like for example, Tito Lo? So pag babae, tita la. Joke lang. Corny mo, Bolbol. Kaya ka, Bolbol sinasabi mo sa akin Kasalanan. Sinong binubulong kasi? Sorry na. It's the voices in my head. Pero yun nga, itong mga tito na to, for example, ayan, lawyer, engineer, doctor. Engineer. Sabihin natin rin, father, yan, yung mga ganyan title. Yung mga nilalagay nyo sa application form na father na pare o father na Father na pare. Okay. Kasi title pa rin yan. Kumbaga, priest. Okay, isip mo kasi father na tatay. Hindi, father. Siyempre, father rin naman sila So, yun nga. So, yung mga nilalagay mo sa application form na pangalan mo, tapos meron suffix. Ay yung mga parang dito sa left side na. Ano yung suffix? Hindi pala suffix, sorry. Itong mga nasa left side, nakalimutan ko yung word na yun. Pero yun yung honorable, mga ganon. Honorific. Honorific. Mr., Miss, ganon. Aside doon, syempre, yung doctor, yung title. Ang dami yan. So, syempre, hindi ko nakabisado lahat ng title. Pero common lang kasi yung doctor, engineer, lawyer, mga ganyan. Ako rin, daming title ng tawag sa akin. Bobo. Gawa-gawang title na lang yun. Wala ka certificate for that. Maglaro ka lang ng Valorant Makakamiss ka lang ng may title ka na agad. Ayun, pwede mo i-print out. Ito ang title ko. Mag-whiff ka lang May rinig ka na sa headphone ng bobo. Yun na yung title mo. Pero yun nga, usapang title. Ang mga title ba is equivalent agad to respect. Immediate respect. Ika nga. So, di ba, umpisa natin, di ba, ang respect is earned. Sige, sabihin natin yung mga title na yan. Nakuha mo yung position na yan through blood hard sweat. work. Hard work. Ayan. So, nakuha mo yan sa pagsisikap mo. Pero, does that entitle you na respetuhin ka kaagad? Yung ba? Sabihin natin respetuhin ka in a sense na sa bubble mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, pero sa immediate na kakakilala mo pa lang, kailangan ba respetuhin ka kaagad? Ganun ba ang basehan? Ako tingin ko diyan, first impression, kunwari nakilala ko si Arf. Ako tambay. Ikaw, CPA lawyer, jurist. Huwag na tayo CPA lang. Example lang. Hindi nga. Kuwari ikaw nga CPA lawyer, engineer, astrophysicist.
Meron na akong kasi ang mga titles na ganyan, hindi yan isang araw na gagawa lang. Sabi nga, ika nga nila, Rome wasn't built in a day. 'Di ba? Hindi siya may respeto na ako sa iyo kagad. Pero hindi pa sa ugali 'yon, iba yung ugali. Iba yung respect na tipong you look up to the person. Iba yung hindi lang respect yung word parang character. Iba yung character and yung modo na makikita ko sa'yo. Pag minura mo na ako, tinawag mo akong tambay na walang kwenta, doon nawawala. May respeto ako sa'yo bilang tao na nakamit mo yung ganun. Pero yung pagkatao mo, personality, character, Tama. Wala na. Yun yung Kasi babambalay ba natin? Sige, example, ikaw, engineer ka. Sabi nga ako naman yung tambay, engineer ka. Nakita kita. Sabi ko, wow, grabe. Engineer. Sobrang congratulations sa achievement mo. Pero mabalik ko ba, langay, baka naman dinaya mo yung mo, titulo mo, dinoktor mo yung titulo mo. Engineer ka na ka, dinoktor mo pa. Yun na. Tapos, balay na, nangopya ka lang, ganyan-ganyan, etc. Tapos, kupal ka palang tao. Talaga wala na. Anong respeto lang nga. Kung kupal ka lang ngayon, mumurahin kita. Ipopo kita, gagalang, engineer. Ano po, engineer? Ano po, utos niya po. Sige, masusunod po. Hindi ta kaya gaganunin. Kaya hindi naman ako nasusukot, pero parang nahihiya rin ako na in a sense na kunwari, pumunta ako sa extended family ko sa probinsya. Tapos sabi nila na, kunwari, ako na meron dun yung katulong or kasambahay na kuya, grabe, nakakahiya naman. Magbibigyan ko na regalo. Mga ganyan. Tapos parang, yun nagpapakumbaba na parang ganito lang ako, pasensya na. Mga ganyan. Kuwari, may nagawang mali, ganun. Tapos ikaw, kuya, yung mga magkukwento ng mga graduate ko, mga ganun. Ako, inaano ko na lang na, hindi, pare-pareho naman tayong tao na ganyan. Pag nagiinuman kami, ba't kita itatratong iba? Diba? Parang, kung meron kang, iba yung education na, iba yung intelligence, iba yung wisdom Kumbaga parang mga build, di ba? Iba intelligence, wisdom. Iba yung karunungan sa, ano ba yung wisdom sa Tagalog? Karunungan is wisdom, di ba? Kaalaman is knowledge. So parang ganun. Iba yung pagtrato mo sa tao, di ba? Paano mo itatrato ng porket mag-iiba ba yung tingin mo pag ang tao, janitor, compared sa CEO? Ako mag-iiba. Kasi, cancel nyo ako buti. Maka-cancel. Hindi, ang sinasabi ko na iba is yung respect na makikita ko doon sa CEO, makikita ko yung pinaghirapan niya na hindi yung respect na para sa tao na makikita ko na, pucha, itong CEO na to, sa baba ng iceberg niya, ang dami niya pinagdaanan. Meron siyang, may means siya na makapag-aral, ang dami niya pinagdaanan, nakagawa siya ng mga ganito. Ganun lang yung saludo ko sa kanya. Pero hindi ko alam yung pagkatao niya. Pero yung sa janitor, kung ano man, nandun pa rin yung respeto ng pagkatao nga. Na, kumbaga parang hindi mo siya, in-act like sure, balay mo naman, may pinagdadaanan siya. Yung sinasabi nating respect is yung first impression, magugulat ka, di ba? Tambay, engineer. Magugulat ako, engineer pala to. Tapos may lisensyado. Tapos kupal pala, no? Tapos yung kupal pala, mawawala na yung di ba? Pero pag tinanggal mo yung titulo na yan, we're all gonna die. Kumbaga parang kumbaga yung mga title na lang. Na-bring up mo rin yung college graduate ka, ganyan. Kumbaga yan, kahit title, kahit yun nga, may degree holder ka, college graduate ka, may parang, yun na yung pampa-up mo lang para magkaroon ka ng edge lang sa pakikipag-communicate sa bagong tao. Like for example, nagkakilala kayo, meron ka na agad, nagkaroon ka na agad ng immediate respect. Pero hindi ibig sabihin nun na gagatungan mo na agad yung taong yun. Respect kasi is very general na term Ano bang klaseng respeto yan? Respeto na mangha ka kasi na-achieve niya yung ganun? O respeto na tipong paano yung pagtrato mo sa tao, di ba? Kung respeto na pagtrato sa tao, lahat yan same. Pantay-pantay yan. Karamihan kasi ngayon parang pag nakita nilang, lawyer, doktor, engineer. Mag-iiba na yung Parang natatakot sila. Parang
Intimidated? Ang hirap sagutin, ang hirap kahit may mali silang ginagawa, pero ang hirap mong sagutin kasi baka, yun nga, laiti ka, yun ba? At worst, gagawin pa miserable buhay mo. Which is, ikaw, sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, wala kang laban. Yun yung mahirap doon eh. Parang may yung power, yun. Power struggle eh. May power tripping eh. Yun yung mali na ano. Parang ginagawa nila ng paraan lang na nagkaroon ka ng posisyon or ng power nga. Tapos, ayan, mga apak ka ng ibang tao. Which is, hindi directly, pero yun yung, ginagawa mong intensyon. Yun yung mahirap. Kaya nga, uso sa mga matatanda, di ba, parang, may pinag-aralan ka naman, pero bastos ka. Kasi nga, bilang ikaw, I think, may responsibility ka pag meron kang power or meron kang title or ano, it falls upon you na pagkuwari may titulo ka, pinag-aaralan ka, ikaw dapat ang mas nakakaalam kung paano magtrato ng tama sa tao. Actually, tama nga yun. Yun nga, mas may pinag-aralan ka, that's mas marunong ka maging makatao. Hindi yung other way around na yung mismong tambay, gagaguhin mo pa. Mga ganun. Parang, ayun, lumibel ka pa sa kanya. Ganun lang nangyari. Baka mas mababa pa sa tambay eh. Yun yung mali dun. So yan, huwag kayong ma-intimidate sa mga title or huwag kayong ma-attach masyado sa mga titles kung hindi niyo naman goal talaga. May mga iba tao, gusto ganun yung goal. Doktor, CPA, lawyer. Okay naman yung mga ganung goals din. Pero yung mga pressure kasi, di ba, mga titles, hindi naman ganyan ka sobrang importante. Huwag ka ma-fixate sa mga title, mga pressure ng mga magulang, dapat ganito anak ko, CPA lawyer. Kasi hindi ka matapos sa CPA lawyer. Kasi iba pa rin talaga. Sabihin mo na ng lawyer. Mahirap yun. Di mo, yung respeto CPA na nga lawyer pa. Naano po pa yung CPA. Pero yung respeto na parang manghalang, na parang puta, dalawang title. Ano ka lang, parang kumbaga sa laro, parehas kayong level 1 pero nagkaroon ka na ng plus 1 level, gumaga plus 1, plus 2 levels. Pero parehas pa rin naman kayo ng dadaanang proseso. Bago mga ekalal dyan or mga EABA, bago nyo sagutin yung nag-propose sa inyo or bago kayo mag-propose, mga ekalal, tignan nyo muna kung paano niya itrato yung mga staff sa mga food industry, hospitality industry, customer service. Paano niya itrato yung mga yan? Doon yung makikita kung magpo-propose na ba kayo. Doon mo makikita talaga yung buong pagkataon nila. Kasi hindi na naman nagagawin yan pag mataas yung posisyon ng isang tao eh. Lahat tayo equal sa respeto. And life is just a marathon. And ngayon, 2024, wag kayong ma-pressure ng sobra-sobra sa buhay. Hindi, New Year's resolution. Hindi, ma-pressure kayo. Hindi, pero yun nga. Di ba, bol-bol? Dapat hindi tayo ma-pressure. Ma-pressure ka ba ngayon? Magsisimula pa lang yung taon. Don't forget to like, share, and subscribe. Pampamilya Podcast Facebook page. Comment down below kung ano pa gusto yung makitang kung gusto nyo makita yung exercise content namin. And kung gusto nyo ba ibalik si Tito Pao. Or gusto nyo mag-stay si Bolbol. Si Bolbol yung gusto nyo mag-stay. Mag-vote kayo sa comments kung si Bolbol ba o kaya si Tito Pao. Mas maraming mas maraming matalinghagang contributions pag si Bolbol. Tsaka lagi siya nag-agree sa amin. Di ba, Bolbol? Epitome ng Pinoy positivity. Lagi nakangiti. Lagi nakangiti lang. Smile lang. Huwag kang ano ba titulo ni Bolbol? Master Bol. Master Bolbol. Ano ba pag Di Bolbol. Di Bolbol. Kung wala si Bolbol, wala. Bagsak yan si Paulul. Tama. Siya nagbubuhat talaga. Maraming salamat mga cancer. This is Pampamilya Podcast. Bye-bye! Woo!